Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. So energy of fire signs around this time. Okay, you're courageous and very courageous to know the truth. Dominant yung blue. Nagmumonitor ka eh. Meron kang inobserbahan. Nang-spy ka. And you're very agile and flexible. And parang pusa na flexible and agile. Nang-spy. And you're really eager and willing to know the truth. Something na hindi mo pa alam, kaya inaalam mo. You're curious. With a page of swords here. The lovers. For clarification of this page of swords, kung ano inaalam mo. King of Pentacles. About kay King of Pentacles. Or ano to kay King of Pentacles na yan? Or related sa mapangasawang bang person na love mo? Pwede din kasi ito na kung mapangasawa mo. Parang interested ka na mapangasawa yung person na mahal mo. Yeah. Kung magkakaroon ba ng union sa inyo, kung mapangasawa mo ba yung taong mahal mo. Kung magkaroon ba ng union sa inyo, lumabas na yung the lovers card, or divine union sa inyo ng person na in love ka, mahal mo, tunay mong mahal. King of Pentacles. Kung magsama na ba kayo sa isang bahay, ganun. Let's see. Energy ng person na mahal mo. Ay? Ito. Past person mo to eh. Or, kung hindi mo man past person, kung in a relationship ka dyan, ay, pwedeng hindi ka close ngayon. Maring past person mo talaga to eh. So, 26 of Cups yung lumabas dyan. Ano pa energy ng person na yun na mahal mo? Na inaalam mo kung magkaroon na ba ng divine union sa inyo, kung mapangasawa mo ba siya? The Moon. So, may nalaman na katotohanan to. Na mga hidden secrets. Ngayon ay nakalas na sa kanya, natanggal na sa kanya. Nawala na sa kanya yung lies, deception, manipulation, illusions sa mind niya. Saan galing yun? It's sent by enemies, by deceitful, evil witches. Witches ang may gagawa niyan. Witch. Mamangkukulam, mambabarang, may gawa niyan. Bakit nila nagagawa yun? Mamangkukulam at mambabarang? Makapag-send na gano'n? May kapangyarihan sila na itim. Galing sa devil kasi pinagpalit nila ang kaluluwa nila sa kapangyarihang itim na yan para makapang-control sila, makapang-manipulate, makapag-send ng influences, lies, deception, manipulation sa isip ng mga tao para makapang-restrict, para makapang-ialam sa buhay ng iba, para mga minsala sila, para makapanggambala sila, o para magpagbigay ng sakit. Dahil ang mga yan ay puno ng inggit, driven ng inggit yan. It's a sign of evil yan. Pag ang taong masyadong mainggitin, inggitiro, it's a sign of evil person. Evil yung tao na yan. Lalo at gumagawa ng witchcraft. Yan, evil. Alagad ni Satanas na yan.
Hindi yan anak ng Diyos. Klarong-klaro, hindi anak ng Diyos yan. Yung mga witches, wizards, warlocks, kaya pinapapatay ng God yan. Yan, yan ay anak ni Satanas na. Kung tawagin, alagad ni Satanas yan. May ginagawa niya silang pagbibinta at pagsasanla ng kaluluwa nila sa devil o sa mga fallen angels, sa mga demonyo, ganyan. They're carrying missions from the devil's kingdom. Yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians na yan. Kung ang tanong nyo, ginusto ba nila yan? Oo, ginusto nila yan. It's their choice. Para powerful daw sila, may kapangyarihan sila na makapangmanipula. Kasi kung bunganga lang nila, siguro hindi nila mamanipulate yung iba. Yung mga gaslighting, kaya ginagamitan nila na kadalasan yung mga narcissistic eh. May mga disorder, psychopath, mga ganyan. Kaya gusto nila manipulate, gusto nilang power and control. Yung mga witches, wizards, warlocks na yan. So, hindi yun paninira sa kanila. Na-reveal ko lang, in-expose yung truth dito. No? At ang truth ay sa side ng God, sa side ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Expose ang katotohanan, i-share ang katotohanan. Ang pag-expose ng katotohanan, kahit masaktan ang mga ma-expose at ma-reveal, no? Ay hindi kasalanan yan. Yan ay mission galing sa Diyos. Yung pag-share ng katotohanan. Manipulative lang talaga yung mga sa evil sides, evil forces na yan. Na sabihin nila, makarma yun kasi nakakasakit ng damdamin kasi natamaan sila ng katotohanan. So, ibig sabihin pala, yung mga prophets na nagkikare ng missions from God, na nagsishare ng truth, ng correction, nagbibigay ng warning, pinarusahan ng God? Hindi sila pinaparusahan ng God. Kung meron mga na-atake sa kanila, yun ay anak ni Satanas. Mga alagad ni Satanas. And the best kung meron kang mission from God, malaki talaga ang chance na ma-save ka. Yung soul mo. Yung mga alagad naman sa Satanas, impyerno talaga sila. Yun ang katotohanan. Masakit ng katotohanan. Pero yun ang gustong iparating ng God. Yun ang katotohanan from God. Ano ang feelings ng person mo na yan sa'yo ni Six of Cups in reverse? Hindi siya obsessed. Hindi siya lustful sa'yo. Hindi siya na-addict sa'yo. Ay, feeling niya hindi ka niya mapangasawa. Bakit? Dahil hindi ka naman nagtiyaga na mag-offer sa kanya. Ano ba yun? Upright head. Ayun, hindi ka nagtiyaga na mag-offer sa kanya ng a relationship, a committed relationship. And then, hindi ka nag-reach out sa kanya. Hindi ka nagme-message sa kanya. Hindi mo nagagawang mag-reach out sa kanya. And, ano naman ang tingin niyan sa'yo ni Six of Cups in reverse? Nakompleto ng tools mo. You are popular or famous or inspired or nagbibigay ng inspiration. Kita niyo to, para may powers. Tingin niya may kapangyarihan yung kamay mo.
powers, may powers, may powers, may powers. Na kumpleto na yung tools mo na nagagamit mo na yung kapangyarihan. Kung meron kang powers, ano yan? Pa-clarify ko sa kayo. Na may powers yung mga kamay mo. Hindi. Na may, na you are famous here, famous. Yun, famous ka dito, tapos, kumpleto na yung tools mo. Ay, yun lang ito dito. Na you are famous at kumpleto na yung tools mo. Ano yung tools? Yun na yung mga dapat mong malaman, madiskubrihan, like mga kakayanan mo. O kaya yung mga dapat mong pagdaanan, o mga dapat mong ma-overcome ng mga challenges. Pwede ding defense mo, protection mo sarili mo, o mga kailanganin mo para sa mission mo or para sa bagong path na tatahakin mo. Kompleto na yung tools mo na hindi ka na ma-manipulate ng iba, hindi ka na ma-control. Yan ang tingin niya sa'yo. Na pwede din na you are brave, you are positive na, you are courageous. And yun yung kompleto ng tools mo, yun yung ibig sabihin ng guide ko dito sa magician. Ito yun. May powers mga kamay mo. Meron powers ang kamay mo. Saan galing yung powers ng kamay mo? Sa God ba yan galing? Ay, hindi. Ay, Jesus Christ, magaling yung powers ng kamay mo? Ay, Jesus Christ. Binigyan ka Jesus Christ ng powers. Parang, parang imposible sa tingin ng iba. Pero, kung meron ka nga niyan, sabi meron, binigyan ka Jesus Christ. Madiskubrihan mo yan. Igagayad at igagayad ka ng mga anghelo ni Jesus Christ para madiskubrihan mo yan. Yung binigay na power sa kamay mo. Ikaw ang makakadiskubre niyan. Kasi igagayad ka lang. Igagayad ka. Walang masasabi sa yung tao kasi hindi naman alam ng mga tao yan. Kung ano yung meron ka. Galing sa Diyos yan. Diyos ang nakakaalam niyan. Pero yun ang alam ng yun ang pagkakilala sa ng person mo na ano ka, popular, sikat, ganoon, popular or famous. And kompleto na yung tools mo. Ano ang next na mangyari kaya sa connection yung dalawa, the Six of Cups in reverse? The world. Mabubuo kayo. Pwedeng mabuo kayo in the world, oh. Mag-meet. Pwede kayo mag-meet. Kasi may the world dito. And may mga witches dito, may mga kaaway na mga challenge na gagawa ng witchcraft. Gumagawa ng witchcraft. Gagawa ng deceit, witchcraft. Magic, oh. Kita niyo sa mga pelikula, like sa Hollywood, no? Uso yung mga magic. Akala nila, powerful sila. Pag ganun, pag witch sila, hindi nila alam na. Actually, alam nila yan. May impyerno ang kaluluwa nila, pero they're proud to be a witch. Proud pa nga sila magkwento na nagsanla o nagbinta sila ng kaluluwa nila, eh. Pero sa kabilang buhay, doon nila ma-realize. Mali ang pinili nila na path. Kasi ang path ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, papuntang impyerno talaga yan.
Hindi lang kasi kasalanan yan. Ginagawa nila. Demonic. Kademonyuhan. Demonyo na yan eh. Mga yan eh. So the world. Pwede magkita kayo ng person mo yun. Mag-meet kayo. Mabuo kayo. Pag may meet kayo. Pwede mabuo muna. No? Lalo kung hiwalay kayo at kung past person mo siya. O pwedeng mag-meet kayo sa internet. Sa video call. Magkita kayo sa video call. Or sa personal talaga. Yan mga possibilities na mangyayari daw. So ano pa? Ano pa ang possible na mangyayari sa inyo ni Six of Cups in reverse? Queen of Wands. Ay, hello. May dragon dito. Sino ba yung dragon sa inyo? Ikaw. Para sumisimulo ng dragon. Ikaw itong sumisimulo ng dragon dito. Na strong, powerful. At, ay hala. Parang itong si Queen of Wands, person mo to. Protected mo si person mo. Si Six of Cups in reverse na yan. O, pagkasama mo na siya, ikaw na ang magpuprotekta sa kanya at parang dragon na ilipad mo siya sa kalangitan. Parang ikaw ay may pakpak, parang kang dragon, sumisimbolo ng dragon. Itong person may parang walang pakpak na pag sumakay sa'yo, di makalipad siya kasi nakasakay sa'yo eh, parang ganun. Through you, ikaw ang lilipad, siya ang sumasakay sa'yo. Parang ganun. Parang buhay rin na itong person mo kung babae, no? Kung lalaki, di opposite. Buhay hari. Parang yun bang gusto mong mangyari sa kanya? Kung kunwari kung babae siya, ay buhay rin na siya sa'yo. Hindi. Buhay prinsesa siya sa'yo kung babae lang. At kung lalaki ka. Hindi. Ayaw mo ng ganun. Nang gusto mo ikaw ang buhay reyna sa kanya, kung babae ka, ikaw ang babae. Hindi. Parang special, no? Itong ano dito, Queen of Wands, yung itong babae dito. Yan, no? Na confident, itong person mo, pagkasama mo na confident, charismatic, very strong, kasama ka niya powerful, driven, energetic, active, good looking, parang blooming. Ganon. And may possibility talaga mag-meet kayo, magsama na kayo, mabuo kayong dalawa. Kasi may Queen of Wands, mag-succeed na magsama kayong dalawa, na you will be together na. Ano nagustuhan mo kay Six of Cups in reverse? High Priestess, psychic, intuitive, or highly intuitive. Malaman niyo daw pag intuitive, napanood ko lang, inaano yung ano ko. Pag may psychic power ka, o intuitive ka, o highly intuitive, meron kayong ganito. Hindi kita yan sa akin. Kita niyo tong X, wala sa ballpen. Ayun o. Pag may psychic abilities ka daw, may X. Hindi kita. Hindi ito banda. Pero meron sa akin. Siguro ako nang hula. Yan o. X. Napanood ko lang sa ano. Yan. X yan. Klaro, X na. Yan. Ayun, kita na. Yan. X.
Sa Facebook, tarot reader na nagsabi, ako lang naman akong inanemon yan. So, mga palad-palad na yun. Pinag-aralan ko lang kayo ito. Tapos napapag-guide lang talaga ako. Sa guide ko, sa God, kay Jesus Christ. Ayan o, ito dito banda o. Yung malaman mo ng may psychic abilities o psychic powers yung isang tao. Psychic abilities ang tawag dun. O kung highly intuitive siya, may ganyan daw. Tapos malalaman nyo din pagka hindi ordinaryong buhay ang maging path niyan ng tao na yan daw pag may Lilith mark, pag may ganto, di ba? Napanood nyo din siguro sa Facebook yun. Sino ba yun Dati nanonood ako nun sa ano niya sa mga tarot readings niya. Nanonood ako nun dati na hindi pa ako nagta-tarot reading. May kulang pa ako nun. Doon ako nahilig manood ng tarot reading. Napanood ko yung tarot reading niya. At may kulang kasi ako noon. Kaya nakahiligan ko lang manood ng tarot reading noon. Hanggang saan nagustuhan ko lang, ako na lang kaya mag-aaral kaya ako. Isip ko. Yan o, yung Lilith mark ko. Yan o. X. Yan. Tapos, dito. Ay, ito ata yun eh. Yan. Yan o. X. Hindi daw ordinaryo na buhay yung path mo tatahakin kasi mag-teach ka, mag-guide, spiritual guide. O, di ba? Sa akin, meron kasi ako. Tapos, panoorin nyo na lang. Mag-share ng ewan ko ano pa ba yun? Lilith mark ang tawag doon. Tinignan kayo sa akin eh. Meron ako. Kaya pala. Kahit dati hindi naman ako mahilig sa akin. Na mag-guide na yan. Negosyong tutok ko dati. Yung pagtungtong ko ng 30 ba? Pero sinabi naman sa akin na mag-umpisa ka na ng mission mo. Nung nagtungtong na ako ng 30, age 30, nagturo na ako na ano. Nag-spiritual teaching na ako. Nag-ano na ako, nag-wali na. Nag-ano na ako. Nag-correction na. Nagbibigay ng warnings. Di ba na wala pa. Tapos, nagtuturo na ng mga truth from God. Di ba? Ayan. At spiritual. O kung hindi man to psychic, ay spiritual yung ginagawa. No? Or may connection sa mga spirits. Kadalasan ng mga psychic ay may connection yun sa mga spirit. Doon yan kumukuha ng mga information. Pwede ding tarot reader. Pwede din may mga alam to spiritual talaga. Connected sa spirits. Anong minahal mo dyan? Kaya 6 of Cups in reverse. Dahil destiny mo siya. O yun ang pinapaniwalaan mo na destiny mo siya. O dahil talaga nakadestin kayo na magsama sa isang bahay, na bubuo ng pamilya, ganyan. Yan ang swerte mo, na magpangasawa mo, makasama mo. Ano ko upright to Ilitay ko. So, kasi yung tapos kasi risk taker siya, fearless, na mag-take ng risk, na mag-take ng leap of faith, na mag-umpisa o sumubok ng hindi pa niya na experience o na subukan na mga ano man. And 6 of Swords.
Mm. Yung mga meaning na yun sa palad, napanood ko lang yun guys sa, sa Facebook. Tarot reader na magaganda niya reading, maganda ang reading no. Dati nanonood ako dun eh. Doon ako nahilig sa tarot reading. The Fool, Six of Swords. Kasi umiiwas. Marunong umiiwas. Lumayo. Kasi umiiwas, lumalayo. More information with the Six of Swords. Pag naging clouded yung judgment niya, umiiwas siya. Yun ba yun? Six of Swords, pag clouded yung judgment niya, umiiwas. Hindi. hindi daw yun ang ibig sabihin ng guide ko. Na pag clouded ang judgment mo, umiiwas siya. Hindi. Let's see Pag clouded ang judgment niya, o lumalayo siya. Baka lumalayo. Yun ang ibig sabihin ng guide ko. Pag clouded ang judgment niya, kaya pinapa-clarify ko yun eh. Para ano yung ibig niya sabihin. Yun. Ay, lumalayo siya. Lumalayo sa'yo. Ibig sabihin may nagpa-clouded ng judgment niya. Saan galing yung nagpa-clouded ng judgment niya? Deceit ng iba. Witchcraft. Mga spell. Tigalpo. Palipad hangin. Number 1 yan. O merong elementong nagsususo sa utak niya. O devil. Kung sino muna ng devil para sulsulan siya. Pa-clouded din yung utak niya. Diba meron dito kanina? Ay, wala pala. Basta ganun siya, pag nag-clouded yung utak niya, yung isip niya, yung judgment niya, dahil may nagpa-clouded nga, may deceit, may gumawa ng deceit, may gumawa ng scheme, may witchcraft. Pag na-manipulate yung isip niya na malay sa deception and illusion na sinend ng mga kaaway, hidden enemies, lumalayo siya sa'yo. O malamang sa'yo. Kanino pa ba? Tapos, ano ang message yun sa'yo ni Six of Cups in reverse? Mag-comment naman kayo guys kung naka-resonate kayo, no? Kung talagang nakuha ko yung energy niyo. Resonate. Kung hindi wala tayong magawa. Magawa ko. Yung guide ko kumukuha ng energy kung sino kuha niya Three of Swords. Saktan daw siya, nabigo daw siya, broken siya. Kasi hindi daw kayo nagsama. Maring nabigo siya sa sa expectation niya na magsama kayo. Oo, nabigo siya, kaya nasaktan siya. Nabigo siya sa expectation niya na magsama kayo. Parang ganito. Na turuan kayo ng tao man o ni Jesus Christ or anghel man na mag-guide sa inyo, magturo sa inyo. O God man na magturo sa inyo together. Basta nabigo siya sa expectation niya na ganun. Kasi hindi daw nangyari. At hindi ka naman daw nag-reach out, di ba dito? Hindi ka daw na nag-reach out, hindi ka na nagme-message, wala kang offer sa kanya. Ganun. Nabigo lang siya, nag-expect siya, tapos parang wala yung expectation niya. Hindi nangyari. Kaya nabigo siya. Nasaktan siya.
Ano talaga masakit pagka nag-expect ka. Di ba? Nag-expect ka na wala naman. Ayaw mo na lang maniwala. Ano mo na lang. Kasi mag-expect ka, no? So, ano ang message mo naman kay person mo kay Six of Cups in reverse? Emotional kapag dating sa kanya, nagki-care ka, empathetic ka sa kanya, ganun ba? Or ano to, nagki-care ka sa kanya? Ay, hindi. Ano yan? Mahal mo siya? Ganun. Na mahal mo siya. Oo. Yun ay pinapaklarify ko na sa God or as a guide ko. No? Actually, sa God naman talaga ako napapag-guide. At ano ang mga surprises na darating sa inyo ng person? Magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. Mga darating na surprises na rin. So, hanggang dito na lamang for fire signs.